babae na si Jeong Jian ay inaatake ng isang sniper, ngunit hindi siya sumusuko. Sa halip, kumuha siya ng sirang salamin, ikinabit ito sa isang walis, at maingat na itinapat ito sa sirang bintana mula sa isang ligtas na posisyon. Habang inaayos niya ang salamin, nagpapaputok ang sniper, ngunit ang isang bala ay dumaan sa salamin at tumama sa dingding sa itaas. Ginamit ni Jian ang pagkakataon upang tukuyin ang bulag na lugar ng sniper. Umakyat siya sa itaas ng refrigerator at naghanda para sa isang mapanganib na talon. Hindi maintindihan ng sniper ang balak ng batang babae. Tumalon si Jian at muntik ng tamaan ng bala, ngunit nakalapag siya sa harap ng sofa. Tinaas niya ang sofa at nakakita ng baril sa ilalim nito at kinuha niya ito upang ipagtanggol ang sarili. Ang una niyang pagputok ay medyo palyado at napaatras siya, ngunit tinamaan niya ang van kung saan naroon ang sniper. Sa isang flashback, ipinakita kung paano muling nakasama ni Jinman, ang kanyang tiyuhin, ang kanyang pamilya matapos ang 8 taong pagkawala. Pagbalik niya, pumanaw ang kanyang ina, at iginiit niya ang pagsasagawa ng autopsy upang malaman ang tunay na sanhi ng pagkamatay nito. Ang ama ni Jian, na naniniwala na namatay ang kanilang ina dahil sa cancer, ay nagalit at inakusahan si Jinman na bigla na lang nagmamalasakit matapos ang 8 taon. Sa gitna ng mainit na usapan, hinimok ng ina ni Jian si Jinman na isama si Jian pauwi dahil nagugulo na niya ang mga bisita. Sumunod si Jinman at dinala si Jian pauwi. Sa kanilang pag-uusap, nakatanggap si Jinman ng tawag. Pagkatapos ng tawag, inutusan ni Jinman si Jian na i-lock ang pinto at huwag magpapapasok ng kahit sino hanggang sa siya ay bumalik. Sinabi niyang darating ang kanyang kaibigan at kung malulutas nito ang bugtong na kanyang iniwan, saka lamang niya ito papapasukin. Matapos ibigay ang detalye ng bugtong, umalis si Jinman at ilang sandali lang ay may isang lalaking nagtangkang buksan ang pinto. Kahit tanungin siya ni Jian, nanatiling tahimik ang lalaki. Sa huli, nagawa nitong mabuksan ang pinto at nang magbanta ito kay Jian, may humawak sa kanya mula sa likod. Ang taong iyon ay ang kaibigan ni Jinman na si Honda. Dahil pipi si Honda, nakipag-ugnayan siya kay Jian sa pamamagitan ng mga mensahe at binigay ang sagot sa bugtong. Bago pa mandalhin ni Honda si Jian sa ligtas na lugar, may isa pang mananalakay na dumating sa apartment. Upang harapin ang banta, ikinulong ni Honda si Jian sa isang silid. Ngunit dahil sa kuryosidad, binuksan ni Jian ang pinto at nagulat siya sa mga pangyayari. Nasaksihan niya si Seongjo, ang mananalakay, na pinuputol ang kamay ni Honda. Matapos patayin si Honda, hinanap ng mga kalaban si Jian sa silid ngunit hindi nila siya natagpuan. Si Seongjo, na pumatay kay Honda, ay siya rin palang sniper mula sa unang eksena ng kwento na nagtatangkang patayin si Jian. Pagtingin niya sa bukas na bintana, nakita niya si Jian na nakasabit sa isang tubo. Sa halip na sumuko sa mananalakay, pinili ni Jian na bitawan ang pagkakahawak. Sa kabutihang palad, napalapag siya sa isang sofa sa ibaba. Sinubukan niyang tumakas, ngunit nasagasaan siya ng isang van. Habang nagtipon ng mga tao sa paligid niya, naging mahirap para sa mga mananalakay na habulin pa siya. Dinala si Jian sa ospital, kung saan narinig niya ang 2 pulis na pinag-uusapan ang pagkamatay ng kanyang mga magulang. Sa nakagugulat na balita, nalaman niyang pinatay ang kanyang mga magulang sa punerarya habang wala siya at si Jinman. Sa kalagitnaan ng gabing mag-isa sa silid sa ospital, nasaksihan ni Jian ang isang nakakakilabot na eksena, isang hena na may hawak na putol na kamay ng tao sa mga ngipin nito. Ang nakakatakot na eksenang pagputol ni Seongjo sa kamay ni Honda ay tila tumatak ng husto sa kanyang isip. Nang magising siya mula sa masamang panaginip, sinuri niya ang paligid ngunit wala naman siyang nakita. Samantala, ang mamamatay tao mula sa nakaraang pag-atake ay naghihintay sa labas ng silid, handang saktan muli si Jian. Pagpasok ng mamamatay tao sa silid at lumapit sa kama ni Jian, natagpuan niya lamang ang tambak ng mga unan. Naghinala si Jian na may tao kaya't nakataka siya at muling nakaiwas sa panganib. Dahil walang mapuntahan, nagtago si Jian sa isang freezer room ng morgue. Binuksan niya ang isa sa mga lagayan at humiga sa tabi ng bangkay ng isang babae, at doon niya natuklasang ito pala ang kanyang ina. Kahit patay na ang kanyang ina, nakatagpo siya ng kaunting kapanatagan sa piling nito. Pumasok ang mamamatay tao sa silid at sinimulang buksan ang bawat freezer isa-isa. Bigla na lang lumabas ang isa niyang kasamahan sa likod ng pinto, na nagpagulat sa mamamatay tao. Sinamantala ni Jinman ang pagkakataon at bumunot ng baril mula sa likod ng tao. Habang nakahiga si Jian sa loob ng freezer, narinig niya ang mga alingaw-ngaw ng putok ng baril. Makalipas ang ilang sandali, binuksan ni Jinman ang pintuan ng freezer, matagumpay na napigilan ang mersenaryo at nailigtas si Jian. Matapos ang pagkamatay ng kanyang mga magulang, si Jinman ang naging tagapag-alaga ni Jian. Ipinakarga niya sa kanya ang mga gamit at dinala siya sa kanyang bahay sa probinsya. Hindi tulad ng dati, kailangan ni Jian na magdala ng kanyang mga gamit at maging responsable sa kanyang sarili. Nang nadapa siya sa harap ng pintuan, hindi siya inalalaya ni Jinman na parang isang magulang. Ginawa niyang malinaw na hindi siya ang kanyang magulang at hindi niya ito kayang palitan. Nilinaw niyang hindi niya mapupunan ang papel na ginampanan ng kanyang mga magulang sa buhay niya. Pagkatapos noon, pumasok siya sa bahay, iniwang mag-isa si Jian sa lupa. Sa gabi, pagkatapos niyang ipasok sa kama si Jian, sinimulan ni Jinman na parusahan ang sarili, inako ang responsibilidad sa trahedyang dumating sa pamilya ni Jian.
Ang kanyang pagbabalik sa pamilya ay nagresulta sa 3 casualty, kabilang ang kanyang ina, kapatid, at hipag. Dahil sa mga trahedya na kinasangkutan ng pagkamatay ng kanyang mga magulang at ni Honda, nagkaroon ng disorder sa pagsasalita si Gian, na mahirap sa kanya ang bumasa, magsulat, at magsalita. Lalong humirap ang kanyang kondisyon dahil sa bahagyang pagkawala ng alaala bunga ng pagkamatay ng kanyang mga magulang at post-traumatic stress. Pagkatapos ng klase, habang sinusundo na ang ibang bata ng kanilang mga magulang, madalas na nahuhuli si Jinman. Kapag dumating siya, basang-basa na si Gian sa ulan, ngunit tumatanggi pa rin siyang pumasok sa van. Lumipas ang panahon at lalong lumabo ang kanilang komunikasyon, na parang 2 estranghero ang nakatira sa isang bahay. Isang araw, dahil hindi niya masabi ang kanyang hiling, nag-iwan si Gian ng sulat sa refrigerator, humihiling kay Jinman na bumili ng protractor. Kinabukasan, nakita niya ang perang nakakabit sa magnet sa tabi ng sulat. Mula noon, ang kanilang komunikasyon ay naging sa pamamagitan ng mga sulat, at sinimulan ni Jinman na tugunan ang mga pangangailangan ni Gian. Sa ibang pagkakataon, ilang mga batang lalaki ang nagtangka kay Gian sa basement ng paaralan. Nanatili siyang tahimik hanggang sa makita niya ang isang hyena na may hawak na putol na kamay sa bibig nito, nakahawig ng kanyang mga bangungot. Sa takot, sinubukan niyang buksan ang pinto, ngunit nabigo ang kanyang mga pagsisikap. Sa desperasyong makalabas, sa wakas ay sumigaw si Gian, tinawag ang pangalan ni Jinman para humingi ng tulong. Makalipas ang ilang sandali, binasag ni Jinman ang kandado ng pinto gamit ang martilyo at nailigtas si Gian. Niyakap niya ito, ngunit matapos ay sinaktan siya, tinatanong kung bakit hindi siya agad tinulungan. Ang insidenteng ito ang nagbalik ng boses at kumpiyansa ni Gian, at nagsimula siyang mas madalas na makasama si Jinman. Sa kasalukuyang panahon, natagpuan ni Gian ang sarili sa isang mahirap na sitwasyon matapos niyang bugbugin ang isang manyak, kaya't tinawagan niya ang kanyang tiyuhing si Jinman para humingi ng tulong. Isang pulis ang sumagot at sinabing si Jinman ay pumanaw. Sa narinig, bigla siyang nalungkot. Sa biyahe papuntang himpilan ng pulis, nakipag-usap si Gian sa driver na isa palang matagal ng kaibigan ni Jinman. Nang marinig nito ang balita tungkol sa pagkamatay ni Jinman, ibinigay nito kay Gian ang kanyang calling card, nag-aalok ng tulong sa pag-aayos ng libing kung kinakailangan. Pagkatapos, dinala siya para makita ang bangkay ni Jinman at hiningan siya ng pagkakakilanlan. Habang sinusuri, napansin ni Gian ang kakaibang anggulo ng hiwa sa liig ni Jinman. Ipinaliwanag ng tagapamahala na ang anggulo ng kutsilyo at ang hiwa ay nagpapahiwatig ng pagpapakamatay. Ipinakita ng CCTV footage na walang ibang pumasok sa bahay ni Jinman. Habang ibinabalik ang bangkay sa freezer ng morgue, napansin ni Gian ang tatoo sa bisig ni Jinman. Matapos ang nakakapagod na araw, nagtungo si Gian sa bahay ni Jinman upang kunin ang litrato nito para sa libing. Doon, nakatagpo niya ang lumang kaibigan na si Bae Jeongmin. Humingi siya ng tulong sa pagkuha ng larawan ni Jinman mula sa isang family portrait at pagpapaganda nito para sa libing. Bilang isang computer engineer, masaya siyang tinulungan ni Jeongmin at ibinahagi rin nito ang kanyang malapit na ugnayan kay Jinman, lalo na't nag-develop siya ng website para kay Jinman sa pagbebenta ng mga agricultural hose. Para kay Gian, parang ang libing ay tumatagal ng sobra, at may mga lalaking nagsismisan tungkol sa buhay ni Jinman. May mga paratang nasangkot sa gang at hinala bilang anti-North spy. Nagdulot ito ng pagdududa, lalo na't pinansin din ng ilan ang tila kakaibang pananahimik ni Gian tungkol sa pagkamatay ng kanyang tiyuhin. Sa kabila nito, nanatili si Jeongmin sa kanyang tabi, nagbibigay ng suporta sa oras ng pagsubok. Sa kanilang bahay, bumalik ang mga alaala ni Gian kay Jinman na nakaupo sa sofa at nakikipag-usap sa kanya. Sa sobrang lungkot, siya ay napaluha, nagtataka kung ano ang maaaring nagtulak sa kanya para wakasan ang sariling buhay. Habang siya ay nagdadalamhati sa biglaang pagpanaw ng kanyang tiyuhin, dumating si Jeongmin. Sa kanyang hiling, nanatili ito sa kanyang tabi habang siya ay nagpaidlip sa kanyang balikat. Nang magising siya, inabot ni Jeongmin ang isang lumang cellphone na nahanap niya sa banyo ni Jinman habang nililinis ito para kay Gian. Nagtaka si Gian kung bakit kailangan pa yon ng kanyang tiyuhin, gayong binilhan niya ito ng smartphone. Bigla, lumabas ang isang mensahe na nagsasabing may nagdeposito ng 70 milyong won at handang kunin ang binili. Kasunod nito ay may bank notification na naglalaman ng nakakalulang 18 bilyong won sa account ni Jinman. Naguluhan si Gian at ipinakita ang mensahe kay Jeongmin, nagtatanong kung posible bang kumita ng ganun kalaki mula sa pagbebenta ng mga hose. Nahikayat sa misteryosong bayad, sinuri nilang dalawa ang website na ginawa ni Jeongmin para kay Jinman. Napagtanto nilang imposible ang ganoong kalaking kita mula sa pagbebenta ng hose. Sinuri ni Jeongmin ang programming ng website at napag-alamang ang platform ng pagbebenta ng agricultural goods ay isang front para sa ibang site. Gamit ang kanyang kakayahan sa computer, nadiskubre niya na ang website ay isang cover para sa isang iligal na pamilihan ng mga armas sa dark web. Nakita nila ang pangalan ng website, at naalala ni Gian ang eksaktong mga salitang nakatatoo sa bisig ni Jinman. Habang binubusisi nila ang dark web, nakatanggap sila ng text mula sa taong nagpadala ng bayad. Sinagot ni Gian na sarado na ang tindahan at ibabalik niya ang pera, ngunit nagulat siya sa malamig na tugon. Sinabi ng tao na ang kanyang mensahe ay nangangahulugang si Jinman ay patay na at siya naman ang sunod na mapapahamak.
Sa takot, agad na pinatay ni Jeongmin ang computer, sinasabing baka isang walang basehang banta lamang iyon. Habang nag-iisip si Jian sa banta, biglang tumunog ang doorbell. Sa intercom, ipinakilala ng babaeng si So Min-hai ang kanyang sarili bilang Chinese tutor ni Jinman. Sinabi niyang nais niyang makilala si Jian dahil madalas siyang ikwento ni Jinman. Habang itinatago ang tungkol sa pagkamatay ni Jinman, nagdadalawang isip si Jian kung bubuksan ang pinto. Mabuti na lang at hindi, dahil hindi niya alam na may nakatagong baril sa bag ni Min-hai. Ang kamakailang banta mula sa hindi kilalang numero ay nagpasuspetsa kay Jian sa lahat ng tao. Nang hindi niya binuksan ang pinto, umalis si Min-hai na may kakaibang ekspresyon sa mukha. Matapos nito, nag-hack si Jeongmin sa account ng operator ng Merthel, at nalaman nilang pinapatakbo ang website ng mga may otorisasyon lamang. Ang mga miyembro ay nakakatanggap ng mga code base sa kanilang grado, at tanging ang mga may code ng operator lamang ang makakabili sa site na ito. May 4 na mga code. Ang mga taong pumapatay ay Code Red, sila ay mga bayarang mamamatay tao at maaaring bumili at magbenta ng baril, bomba, armas, at mga lason na ginagamit sa pagpatay ng tao. Ang mga espiya ay Code Purple, para sa mga bibili at magbebenta ng impormasyon, iba't ibang kagamitan sa pakikinig, mga kamera, o simpleng mga armas o gamit na magagamit nila kapag nabunyag ang kanilang pagkakakilanlan. Ang Code Yellow ay para sa mga cleanup crew, at ang mga produkto ay mga droga, detergent, at mga kagamitan sa paglilinis na kailangan sa pag-aalis ng katawan at paglilinis. Hindi tulad ng ibang mga code, ang Green Code ay walang kategorya. Ang mga nakatanggap ng code mula sa Merthel website ay hindi kailanman maaaring umatake sa Code Green. Kapag may sumuway at umatake sa Code Green, lahat ng may code ay dapat itaya ang kanilang buhay para protektahan ang Code Green. Sa Code Green, 2 lamang ang miyembro, ang mga operator ng Merthel, sina Jinman at Jian. Biglang yumanig ang buong bahay na parang may lindol. Nagmamadaling lumapit sa bintana, nagulat sina Jian at Jeongmin nang makita nilang sira ang harap ng bahay. Biglang lumitaw ang isang drone at nagsimulang magpaputok sa kanilang dalawa. Ngunit natanto ni Jinman ang banta at nag-install ng mga bulletproof na bintana, kaya't hindi makapasok ang bala ng drone. Ngunit saglit lamang ang kanilang ginhawa dahil nag-adapt ang drone, naglagay ito ng mga eksplosibo sa bintana at sinira ito. Nang mabuksan ang sala, mabilis na umatras sina Jian at Jeongmin, ngunit sinundan sila ng drone papasok sa loob. Habang tinutukan ng drone si Jeongmin, sumaklolo si Jian sa tamang oras at gamit ang kanyang tirador, pinabagsak niya ito. Lumalabas na pinatibay pa ni Jinman ang mga aparador, kaya't naging bulletproof din ang mga ito. Kinuha ni Jian at Jeongmin ang isa sa mga pinto nito bilang panangga, at patuloy na ginamit ni Jian ang kanyang tirador laban sa mga paparating pang drone. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi na epektibo ang kanyang mga atake. Pagkatapos ng isang pagbuhos ng mga bala, naglagay ang drone ng mga bomba sa pintuan ng aparador. Ang pagsabog ay nagpatalsik kina Jian at Jeongmin sa ere at bumagsak sila sa sahig, walang proteksyon, laban sa mapanganib na drone. Biglang dumating si Min-hai, ang babaeng nagpakilalang guro ng wikang Chino ni Jinman, at nagpaputok siya ng baril na naglabas ng sonic blast na nagpatigil sa lahat ng drone. Nailigtas ang buhay ni Jian at Jeongmin. Nang sinubukang umalis ni Jeongmin, inatake siya ni Min-hai. Nilapit niya ang kanyang mga pulso sa pulso ni Jeongmin para mag-scan. Nang mapansin niyang hindi tugma ang resulta, pinasedate niya si Jeongmin hanggang mawalan ito ng malay. Nang sinubukang salakayin siya ni Jian, tinumba ni Min-hai si Jian at in-scan ang pulso nito na nagpakita ng code green para kay Jian. Sinubukan ni Min-hai na makipag-usap at ipinaliwanag kay Jian na naroon siya hindi para makipaglaban kundi para protektahan siya. Naputol ang kanilang usapan nang may umataking sniper. Para protektahan si Jian mula sa mga bala, tinadyakan siya ni Min-hai palayo sa bintana. Nagmula ang mga bala sa sniper na bumaril kay Jian sa unang eksena ng drama. Sa gitna ng panganib, sinubukan ni Min-hai na ipaliwanag kay Jian na siya'y kakampi. Upang patunayan ang kanyang kaugnayan kay Jinman, ikinuwento niya ang 3 beses na sumigaw si Jian ng pangalan ni Jinman sa langit. Ibinunyag pa niya ang kanyang mga code na red at purple na nagpapatunay ng kanyang dedikasyon sa pagprotekta kay Jian. Habang nag-uusap sila, dumating ang mas maraming kalalakihan sa tulay sa labas ng bahay ni Jinman. Bagamat may mga code mula sa EarthHealth, nagpasya silang ipagkanulo ito at patayin si Jian para sa malaking gantimpalang inalok ng isang misteryosong tao. Pinamunuan ng crew si Mr. Kim. Samantala, nananatiling nakafocus si Seongjo sa loob ng bahay, maingat na minamatyagan ang bawat galaw ni Jian. Isang drone ang pumasok sa bahay, ngunit tinapatan ito ni Min-hai gamit ang isang gas bomb upang maapektuhan ang paningin nito. Humarap siya sa drone at pinabagsak ito gamit ang mga putok ng baril. Gumanti si Seongjo sa pamamagitan ng pagbaril kay Min-hai, tinamaan ang kanyang braso. Habang ginagamot ni Min-hai ang sugat, sinubukan ni Jian na abutin ang isang pistol, ngunit napagtanto niyang hindi siya pwedeng lumantad sa sniper. Bagaman kinabahan, napanatag si Jian at naalala ang payo ni Jinman na humanap ng blind spot upang iwasan ang mga bala. Determinado, itinali ni Jian ang basag na salamin sa isang walis, maingat na ginamit ito sa bintana, hanggang matagpuan ang blind spot sa itaas. Agad siyang umakyat sa refrigerator at tumalon, halos naiwasan ang bala ng sniper.
Sa pag-ikot ng sofa upang abutin ang pistol, nagulat siya nang makakitang may nakatagong baril sa ilalim nito. Habang dinudukot ni Jian ang baril, nagturo si Minhai kung paano ito gamitin. Inilod ang bala, binaril ni Jian ang sniper. Subalit sa unang pagkakataon, natalsik siya sa lakas ng impact, dahilan para magmintis ang kanyang putok kay Seongjo. Samantala, dumating ang ibang kasamahan ni Mr. Kim sa labas ng bahay ni Jinman, handa nang salakayin sila. Nagsimulang magpaputok sila kay Minhai mula sa kabilang gilid ng bahay, ngunit gumanti siya at nagkubli sa likod ng sofa. Nang subukang atakihin si Jian ng isang lalaki, mabilis na tinapos ni Minhai ang buhay nito ng isang baril sa ulo. Nalaman ng grupo ni Mr. Kim na naroon din si Minhai upang protektahan si Jian. Sa gitna ng matinding palitan ng mga bala, inutusan ni Minhai sina Jian at Jeongmin na magtungo sa storage shed sa pamamagitan ng pinto sa sahig ng workroom ni Jinman. Gamit ang bulletproof na pinto ng aparador bilang panangga, dahan-dahan silang lumapit patungo sa storage room. Muli silang tinutukan ni Seongjo, ngunit ginamit ni Minhai ang baril upang barilin ang van niya at pinatumba ang driver. Patuloy niyang tinatakpan sina Jian at Jeongmin mula sa mga paparating na miyembro ng grupo ni Mr. Kim na nakapasok na rin sa warehouse. Sa loob ng warehouse, natuklasan ni Jian ang isang PIN code. Sa simula ay hirap siyang i-unlock ito, ngunit naalala niya ang instruksyon ni Jinman na tandaan ang kanyang student ID number. Dinayal ni Jian ang numero at kalaunan ay nascan ng kamera ang kanyang mukha, kaya't nabuksan ang storage room at nagbunyag na ito ay ang shopping mall ng Merthel. Habang ini-explore ni Jian ang lugar, napansin nilang papalapit si Mr. Kim at ang kanyang mga tauhan kay Minhai. Ang dilim sa warehouse ang naging pananggalang ni Minhai, kaya't nahirapan silang hanapin siya. Gamit ang kanyang kaalaman sa lugar, isa-isang tinumba ni Minhai ang mga lalaki. Nang magsimula ng mawalan ng kasamahan ang grupo, binaril ni Mr. Kim ang bubong upang maliwanagan ang lugar at matukoy si Minhai. Sa kabila ng disbentaheng ito, matagumpay pa rin niyang napatay silang lahat. Naiwang mag-isa, nakipaglaban si Mr. Kim kay Minhai sa mano-manong labanan. Sa huling sandali, nanaig si Minhai, gamit ang lasong kutsilyo upang tagpasin ang lalamunan ni Mr. Kim at natiyak ang kanyang kamatayan. Samantala, sina Jian at Jeongmin ay natagpuan ang kanilang sarili sa shopping mall ng Merthel, kung saan nakaharap nila ang isang nakamaskara na tinatawag na brother at may hawak na baril. Pagkatapos niyang magpakilala, itinapon ni brother ang mga posas kay Jian at inutusan siyang pusasan si Jeongmin sa halip na sumunod, si Jian ang nagkusang loob at inatake si brother, pinatulog ito sa pamamagitan ng pagsakal. Nang makatayo na si Jeongmin, tinuplas ng dalawa ang lugar at nadiskubre ang mga CCTV camera footage mula sa mga lugar na madalas puntahan ni Jian, gaya ng kanyang paaralan, bahay, at pinagtatrabahuan. Nagkakaroon ng hinala si Jian na siya'y minamanmanan ni brother, kaya tinutukan niya ito ng baril, hinihingi ang katotohanan. Ipinilit ni brother na nagtatrabaho siya para kay Jinman. Samantala, patuloy sa pagsisiyasat si Jeongmin at sinindihan ang mga ilaw sa bodega. Dahil sensitibo sa liwanag, nakiusap si brother kay Jian na patayin ang ilaw, ngunit nagduda siya hanggang ipaliwanag ni brother ang kanyang kwento. Habang nagsisimula si brother sa kanyang kwento, sumingit si Jeongmin at tinakpan ang bibig nito ng panyo, sinasabing nagpapanggap lamang si brother na naawa para makuha ang simpatsya ni Jian. Nagpatuloy si Jeongmin sa pagsisiyasat at natuklasan ang mabigat na server sa loob ng bodega. Samantala, nakataka si brother mula sa posas. Pinukso niya si Jian patungo sa gitna ng bodega, at nang nakapwesto na siya sa ilalim ng estante, binuksan ni brother ang pinto sa silong, at natrap siya sa loob. Pinatay ni brother ang ilaw at sinuotan ng night vision glasses si Jeongmin sa dilim. Matagumpay niyang nahanap si Jeongmin at ginamit ang electroshock weapon para siya'y mapahina. Nang mahimasmasan si Jeongmin, natagpuan niyang nakatali ang kanyang mga kamay at nakasakmal ang kanyang ulo ng isang snare pole. Nakipag-ugnayan si brother kay Jian sa pamamagitan ng CCTV, inutusan siyang buksan ang ikalawang drawer ng mesa. Sa drawer, natagpuan niya ang isang Merthelp handover guide na nagpapahiwatig na mamanahin niya ang Merthelp sa pagpanaw ni Jinman. Ayon sa gabay, inaasahan si Jian na makipagtulungan ng tapat sa pamana, kasama ang mga tungkuling pang-accounting, pamamahala, at mga personal na gawain. Matapos magbigay ng karagdagang detalye tungkol sa kanyang mana, pumayag si Jian na tanggapin ang responsibilidad. Nangako si brother na susundin ang bagong tagapamahala ng Merthelp, kaya inutusan siya ni Jian na palayain siya mula sa basement. Pagkalabas niya, kinuha ni Jian ang baril ni brother at pinilit siyang palayain si Jeongmin. Walang ibang magawa si brother kundi sumunod. Nang makalaya si Jeongmin, agad niyang sinapak si brother sa mukha. Pinigilan ni Jian, nagsasabing nais niyang marinig ang paliwanag ni brother. Gamit ang snare pole, pinigilan ni brother ang mga galaw ni Jeongmin. Nang tanungin, isiniwalat niya na ang pagkamatay ni Jinman ay bunga ng mga aksyon ni Jeongmin. Sinubukan ni brother na kumbinsihin si Jian na hindi magpapakamatay ang isang tao tulad ni Jinman. Mariing itinanggi ni Jeongmin ang mga paratang, binanggit na kung siya ang pumatay, hindi siya kasama ni Jian sa gitna ng kaguluhan at putukan. Para imanipula si Jian, idinagdag ni Jeongmin na noong ikinulong siya sa silid ng eskwelahan, siya ang nagbigay alam sa tiyuhin tungkol sa kanyang kinaroroonan. Napilitang pumili si Jian kung sino ang paniniwalaan.
Inilahad ni Brother ang CCTV footage na nagpapakita ng pagdating ni Jeongmin sa lugar ni Jinman sa araw na namatay ito. Sa kalituhan ng tiwala, naalala ni Jian ang aral na itinuro ni Jinman tungkol sa pagpananagutan ng sariling aksyon. Noong araw na nakakita siya ng pusang ligaw, binigyan siya ni Jinman ng pagpipilian, ampunin ang pusa o ipagkatiwala sa alagang hayop. Bagamat gustong ampunin ni Jian ang pusa, pinaalalahanan siya ni Jinman na kung magkasakit o mamatay ang pusa, siya ang magdadala ng kalungkutan. Muli siyang natigilan sa pagpili, ngunit sa huli ipinili niya si Jeongmin kaysa kay Brother. Inutusan niya si Brother na magbigay ng mga bala at gamot kay Minhai. Nang sumunod si Brother at umalis mula sa bodega, niyakap ni Jeongmin si Jian, ngunit tinurukan siya ng pampatulog. Habang nawawala ang malay ni Jian, isiniwalat ni Jeongmin na siya ang nagkulong sa kanya sa basement ng paaralan noong bata pa sila. Sa nakaraan, nang mamatay ang pusa ni Jian, hindi siya pinagaan ng loob ni Jinman. Naniniwala ito na dapat managot si Jian sa kanyang mga desisyon. Ngayon, ang responsibilidad ay nasa balikat ni Jian para sa pagpiling unahin si Jeongmin kaysa kay Brother. Sinimulan ni Jeongmin ang kanyang kwento kay Jian kung paano siya nasangkot sa Babylon, ang organisasyong nais siyang saktan. Nais ni Jeongmin maging Black Cat hacker at taglay niya ang kakayahan para dito. Ikinuwento niya sa isang kaibigan na matagumpay siyang nakapasok sa isang dark website, Merfeld, at natuklasan ang kanilang pagbebenta ng armas sa black market. Nang umuwi siya, nakasalubong niya at ng kaibigan ang isang misteryosong tao sa eskinita. Pagdating nila sa apartment at pagkabukas ng ilaw, nadatnan nila ang leader ng Babylon na si Lee Yong-han sa loob. Lumabas na alam ni Yong-han ang pag-hack ni Jianmin sa Merfeld. Dahil agad na recover ang website, inutusan ni Yong-han si Jeongmin na muli itong i-hack upang ipakita ang kanyang kakayahan. Sumunod si Jeongmin at matagumpay na na-hack ang website. Gayunpaman, pinatay ng isang Babylon mercenary, ang twin, ang kaibigan ni Jeongmin dahil wala itong silbi sa kanila. Habang nagtatrabaho para sa Babylon, nagkatrabaho si Jeongmin sa lugar ni Jinman bilang part-time. Lagi siyang may dalang camera pen upang mag-record. Sa isang pagkakataon, matagumpay niyang na-hack ang Merfeld, nakuha ang ID at password nito. Dahil nawawala na ang halaga niya sa Babylon, ipinadala si Twin sa kanyang apartment upang siya itapusin. Gayunpaman, nakumbinsi niya sila na may plano siya para pabagsakin si Jinman. Isinagawa ang plano, at nagpahayag si Jeongmin kay Jinman na siya ang responsable, kaya't tinangkang bitayin siya ng lubid. Lingid kay Jinman, may mas komplikadong plano si Jeongmin, ipinakita niya ang deepfake audio clip ni Jian na tila humihingi ng saklolo. Sa senaryo, tila hawak ng Babylon si Jian, kaya't napilitan si Jinman na sumunod sa kanilang mga kahilingan para sa kanyang kaligtasan. Matapos palayain si Jeongmin, pumasok si Jinman sa bahay, at sinundan siya ni Jeongmin sa kanyang pagkamangha, natagpuan niyang patay si Jinman sa bathtub na may laslas sa leg. Ibinunyag ni Jeongmin kay Jian ang masakit na katotohanan na nagtangkang magpakamatay ang kanyang tiyuhin para iligtas siya. Habang pinapanood ang video ng kanyang tiyuhin na walang buhay sa bathtub, hindi napigilan ni Jian ang pagluha. Inamin niya kay Jeongmin na hindi siya tumawag kay Jinman sa araw na yon. Ipinakita ni Jeongmin ang deepfake technology na ginamit niya upang kopyahin ang boses ni Jian. Biglang humalakhak si Jian. Sinabi niya kay Jeongmin na babalikan siya ng Babylon ngayon, ituturing siyang walang silbi matapos ang kanilang misyon. Ipinunto niya kung paano walang pakundangan ang Babylon sa pagpapalipad ng mga drone sa bahay, hindi man lamang iniisip ang kanyang presensya. Habang patuloy sa pagsisiwalat si Jian ng katotohanan, nalula si Jeongmin at nagpasya na wakasan ang kanyang buhay. Ngunit bago niya magawa ito, sinipa siya ni Jian sa paa, dahilan para mawalan siya ng balanse. Siya ay mabilis na nag-apply ng triangle choke, at saka itinulak siya laban sa mesa, na nagbigay sa kanya ng pagkakataong magtago sa loob ng shopping mall. Ngayon, hinahanap na ni Jeongmin si Jian, na hindi makapagbukas ng mga locker na may lamang mga armas. Naalala niya ang payo ng kanyang tiyuhin na gamitin ang lahat ng nasa paligid kapag nasa krisis, at napansin niya ang mga produktong panlinis. Nagsalin siya ng likido sa sahig at kinuha ang isang lubid. Nang tumapak si Jeongmin sa likido, nadulas siya at aksidenteng nailagay ang paa sa butas ng lubid. Sinamantala ni Jian ang pagkakataon at hinila ang lubid, dahilan upang mabitay ng pabaliktad si Jeongmin. Pagkatapos niyang itali ang lubid sa mga racks, sunod-sunod na pinakawalan ni Jian ang malalakas na sipa sa mukha ni Jeongmin, inilalabas ang kanyang galit sa lahat ng ginawa nito sa kanya. Sa kabilang banda, nagdala ng medical kit si Brother kay Minhai at kumatok sa pader para matukoy ang mga buwang na bahagi. Kasabay nito, ipinaalam niya kay Minhai na inasahan ni Jinman ang ganitong uri ng pag-atake. Kaya't inayos niya ang bahay para sa pinakamataas na depensa. Binaklas ni Brother ang pader gamit ang maso, at tumambad ang 3 baril at maraming bala na maingat na inilagay ni Jinman para sa ganitong mga sitwasyon. Samantala, nagpadala ang Babylon ng mas maraming tauhan na may utos na hulihin si Jian ng buhay sa pagkakataong ito. Dumating ang bagong grupo ng mga bayarang sundalo kasama ang isang asong robot na may kamera at mga armas. Mabilis na lumapit ang robot sa bahay. Sinubukan ni Minhai na salubungin ito gamit ang shotgun, ngunit masyadong maliksi ang robot. Bago pa man niya mapabagsak ang robot, inatake siya ng mga paparating na bayarang sundalo mula sa malayo.
Habang papalapit sila sa kanyang posisyon, isinara ni Brother ang mga metal na pintuan patungo sa gallery at living area. Sinubukan ng robot na sirain ang mga pintuan, ngunit natamaan ito ni Minhai at natumba. Ginamit ng mga bayarang sundalo ang robot upang gumawa ng butas sa pintuan. Sa butas na ito, pinakawalan nila ang gas sa lugar. Ngunit nakamask si Brother at Minhai kaya hindi sila naapektuhan. Nang mawala ang gas, binuksan ni Brother ang metal na pinto. Sinamantala ni Minhai ang gas at naghagis ng flash bomb sa mga bayarang sundalo, pansamantalang pinabulag sila. Gamit ang kanyang mahusay na kakayahang lumaban, inisa-isa niyang nilupig ang mga kalaban. Sa gitna ng kaguluhan, sumama si Jian sa labanan upang tulungan ang kanyang mga tagapagligtas. Dala niya ang 2 granada na hinugot nila ang pin at itinapon sa mga kalaban na nagdulot ng pagsabog. Gayunpaman, si Kuma ay nakaligtas sa pagsabog at inatake si Jian, itinapon siya sa pader. Sinubukan niyang saktan pa siya, ngunit may isang taong sumugod at sinaksak siya sa likuran na naging sanhi ng kanyang pagkamatay. Ang tagapagligtas ay si Pasin, kaibigan ni Jinman at guro ni Jian sa martial arts. Nang makita niya ang kanyang guro, labis na naantig si Jian at niyakap ito. Gayunpaman, pinaalalahanan siya ni Pasin na maging kalmado dahil kaunti na lamang ang oras. Paparating na si Vale, kaya binalikan nila ang alaala. 14 na taon ang nakalipas nang magtrabaho si Jinman bilang isang bayarang sundalo kasama si Babylon. Sa isang misyon, dumating si Vale bilang suporta at mabilis na pinatay ang mga rebelde. Gayunpaman, nang may mga sibilyang humingi ng tulong, bigla na lang kinuha ni Vale ang baril ng isang patay na rebelde at walang awang pinatay ang mga sibilyan, pinaputukan sila sa ulo. Isa sa mga kasamahan ni Jinman, si Seongwan, ay nakasaksi sa karumal-dumal na gawain ito. Inasahan ni Vale na maaaring magsumbong si Seongwan, kaya't pinatay siya ng kanyang matalik na kaibigan na si Seongjo. Nang dumating si Jinman sa lugar, base sa pagkakaayos ng mga bangkay, napagtanto niyang hindi ang mga rebelde, kundi ang kanyang mga kasama ang responsable sa pagkamatay ni Seongwan. Nakumpirma ang kanyang hinala ng malamig na sinabi ni Vale, walang dapat na saksi. Isinumbong ni Jinman ang insidente sa mga otoridad at nagtayo ng kaso laban kay Vale. Ngunit pinayuhan siya ng kanyang nakatataas na si Yonghan na huwag magbigay ng testimonya laban kay Vale dahil makakasira ito sa reputasyon ng kanilang grupo. Nangako si Yonghan kay Jinman na ilalayo si Vale sa mga susunod na operasyon. Gayunpaman, sa isang malaking operasyon, napilitang pahintulutan ni Yonghan ang paglahok ni Vale. Dahil inakala niyang walang sibilyan sa lugar, inisip ni Yonghan na hindi magiging problema si Vale. Subalit, pinatay ni Vale ang isang grupo ng mga kababaihang biktima ng human trafficking. Habang naglalagay ng mga pampasabog sa gusali, nadiskubre ni Jinman ang isa pang nakaligtas, si Minhai. Pinasya niyang lihim na ilabas ito ng gusali. Sa kasamaang palad, nasalubong sila ni Vale, dahilan upang magkaroon ng labanan sa pagitan ni Jinman at Vale. Determinado si Jinman na protektahan si Minhai, kaya't pinilit niya itong tumakas ng mag-isa palabas ng gusali. Nagpatuloy ang laban sa pagitan ni Jinman at Vale, na unang pumabor kay Vale. Bago pa man wakasan ni Vale ang buhay ni Jinman, isang bala ang tumama sa mata ni Vale. Ito ay pinaputok ni Minhai na bumalik upang iligtas si Jinman. Matapos siyang masaksak ng maraming beses, nakatakas sila mula sa gusali bago ito sumabog, kasama si Vale sa pagkawasak. Upang itago ang katotohanan, maling inulat ni Jinman na nagpakabayani si Vale para iligtas siya. Matapos ang insidenteng iyon, nagbitiw si Jinman bilang bayarang sundalo at nanirahan sa probinsya. Pagkatapos ng pagkamatay ni Honda, inampun niya ang nakababatang kapatid ni Honda na tinawag na brother. Samantala, nasa ibang lugar si Seongjo nang bigla siyang bisitahin ni Vale na nakakagulat na buhay pa, ngunit bulag sa isang mata. Ikinuwento ni Vale na sinubukan siyang patayin ni Jinman at bumuo siya ng grupo na may layuning targetin ang pamilya at mga kaibigan ni Jinman. Trahedya ang pagkamatay ng ina ni Jinman dahil kay Vale. Pagkatapos ng libing, nakatanggap si Jinman ng tawag mula sa isang tao na nagsabi tungkol sa pagkakabuhay ni Vale. Inutusan niya si Honda na bantayan si Jian at mabilis siyang nagpunta sa bahay padasalan. Nandun sina Seongjo at Vale na pumatay sa kapatid at hipag ni Jinman. Nang iligtas ni Jinman si Jian, nasalubong niya si Vale, ngunit ang mga taong dumaan ay nagbigay ng pagkakataon kay Jinman na makatakas. Bago pa makapaghiganti si Vale, inuna ni Jinman ang kaligtasan ni Jian kaysa paghihiganti. Sa kasalukuyan, si Pasin at Jian ay nag-aalaga ng sugat ni Minhai sa isang kwarto. Samantala, nagising si Jeongmin at nakalaya. Dahil hindi niya magamit ang elevator, nagdesisyon si Jeongmin na manatili at sinubukang i-hack ang server ng Merthelp upang ipakita sa Babylon na nakadepende sila sa kanya. Samantala, iminungkahi ni Pasin na kailangan nilang pumunta sa shopping mall. Ipinabatid ni brother sa koponan na nagtakda si Jinman ng mga booby trap sa loob ng bahay. Napag-alaman na ang shopping mall ay idinisenyo upang palaging mayroong manager na namamahala. Kapag umalis ang manager, muling sisimulan ang protocol. Kapag walang manager, nagiging emergency ang sitwasyon at isinara ang lahat ng operasyon sa mall. Mayroon silang 20 oras at 30 minuto upang matapos ang restart. Doon napagtanto ni brother na mayroong may kumakalabit sa server. Bago pa man magkaintindihan ang lahat ng ito, muling nabuhay ang robotic dog na naglabas ng matalim na tunog na nagpatumba kay brother.
Nagdagdag pa sa kaguluhan ang isang sasakyan na biglaang bumangga sa bahay na may saksi na magkapatid na Kambal at si Seongjo. Isang matinding laban ang naganap sa pagitan ng Kambal at ni Pasin, ngunit nakakagulat na pagtagumpayan ni Pasin kahit na siya ay labis na kinapos sa bilang. Kasabay nito, ini-explore ni Seongjo ang isang kwarto, ngunit nahuli siya ng ambush ni Jian. Bagamat nagulat, matagumpay niyang napigilan ang atake. Habang nilalabanan niya si Jian at itinutulak ito pabagsak, nakialam si brother, inatake si Seongjo sa ulo at inagaw ang kanyang atensyon. Naglaban si Seongjo at si brother na nagbigay daan kay Jian upang makatakbo. Matapos pabagsakin si brother, tinapos ni Seongjo ang laban sa pamamagitan ng 3 malalakas na bala sa dibdib nito. Dumating si Jian sa bodega at natagpuan ang isang baril. Hinanap siya ni Seongjo, ngunit nagulat ito nang tutukan siya ni Jian gamit ang baril. Habang magkatapat sila, inamin ni Seongjo ang pagpatay sa mga magulang ni Jian. Ang kanilang pag-uusap ay naputol nang lumabas si Jeongmin mula sa mall na may dalang baril. Malinaw na naapektuhan siya ng mga sinabi ni Jian at ngayon ay desidido siyang patumbahin ang anumang mersenaryong kasapi ng Babylon na haharang sa kanya. Dahil sa matinding pagtataksil, ibinuhos niya ang kanyang galit sa pamamagitan ng pagputok ng baril sa ere. Ano man ang gawin niya, wala siyang laban sa isang profesional na mercenary. Hinarap siya ni Seongjo at tinapos ang kanyang buhay sa pamamagitan ng pagpasok ng palakol sa kanyang ulo. Pagkatapos ng pagkamatay ni Jeongmin, tinungo ni Jian ang shopping mall na sinundan ni Seongjo. Pagdating ni Seongjo, isang tensyonadong engkwentro ang naganap nang subukan ni Jian na salpukin siya gamit ang forklift, ngunit nakaligtas si Seongjo. Inilabas ni Jian ang baril at sa halip na tapusin na siya agad, pinili niyang sunugin ang malapit na gasolina na nagdulot ng mga apoy kay Seongjo. Gayunpaman, mabilis itong naapula ng sistema ng sprinkler na nag-iwan kay Seongjo ng mga sugat ngunit buhay pa. Hindi sumusuko, sinubukan ni Seongjo na atakihin si Jian, ngunit tinamaan siya ng bala sa noo na nagpatigil sa kanyang buhay. Samantala, inihayag na nakaligtas si brother mula sa naunang atake dahil nagsusuot siya ng bulletproof jacket. Kinuha ni Pasin ang mga bagay sa kanyang mga kamay, pinatay ang magkapatid na Kambal at iniligtas si Minhai. Sa kabila ng pagkaapekto ng server ni Jeongmin, nakuha ni brother ang kontrol. Nagpatuloy pa rin ang kanilang mga problema habang papalapit na ang mga code holders sa bahay. Sa tulong ni brother, pinuputol ni Jian ang ulo ni Seongjo at ipinakita ito bilang isang babala sa mga darating na mersenaryo. Kinuha ni Jian ang kontrol at nagsalita sa mga kalaban sa pamamagitan ng intercom, nag-aalok ng gantimpala mula sa Babylon at mga diskwento kung pipiliin nilang umalis ng tahimik. Kung hindi, ipinangako niyang papatayin silang lahat. Pinag-isipan ng mga lalaki ang kanilang mga opsyon at pumayag sa alok ni Jian, naniniwala na mas makikinabang sila sa patuloy na negosyo. Kasabay nito, bumalik si Pasin mula sa living room papunta sa kwarto, ngunit natagpuan niyang hindi gumagalaw si Minhai. Sabay na minamasdan ni Jian ang pagkawasak ng kanyang tahanan. Tinutok ng emosyon si Jian habang tumutulo ang mga luha sa kanyang mukha. Bigla na lamang sumulpot ang isang bus malapit sa bahay na nag-udyo kay Jian na humarap sa inaakalang banta, hawak ang baril. Ngunit nagulat siya nang makita na mga tauhan ng cleaning crew pala ang dumating upang linisin ang kalat. Habang isinasagawa ang paglilinis, napansin ni Jian ang isang sasakyan na malapit na sa bahay. Sa kanyang pagkagulat, mga kaibigan ni Jinman pala ang nagdala sa kanya at tumulong sa kanyang libing. Hinila nila ang isang lalaking sugatan mula sa likod na upuan at napag-alaman na si Jinman mismo pala yon, buhay at maayos. Nagtapos ang drama sa pagtitig ni Jinman kay Jian na may ngiti sa kanyang labi. Tumugon si Jian ng isang ngiti na may halo ng saya at hindi makapaniwalang ekspresyon. Maraming salamat sa panonood. Hanggang sa muli, paalam.